Hello everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, nandito pa rin po ako sa isang barangay dito sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Meron na naman po akong iaalok sa inyo na property. Siya po ay along Barangay Road. Then mula po doon sa town proper ng Tagkawayan, Quezon hanggang dito po sa property na to ay nasa 14 kilometers po ang layo niya. Ano po? Okay, medyo po sulok na po siya ng Tagkawayan, Quezon. Ito po kasing property na to ay mura. Ano po? Then kita nyo naman po yung kalsada, rough and cemented road. Pero po yung property ay may lalakarin pa po tayo sa ngayon. Meron na po siyang proposed road or kalsada talaga na nakauma, nga lang po ay nasisira po siya ng mga sasakyan na pumapasok dito, yung mga nagniniyog. Ano po? Then, eto pong property na to ay tax declaration. Ano po? Marami pong nagsasabi na kliyente na ang tax deck daw po ay hindi daw po yun proof of ownership. Tama naman po yun. Hindi po yun proof of ownership. Pero ayon po sa batas, okay, Tito Ruel, ayan, meron na po akong natututunan sa inyo ng ayon sa batas. Ayon po sa batas, pagka po ang isang tao ay nag-cultivate ng isang property na untitled sa loob ng 15 taon or pataas, ay siya po yung bibigyan ng batas na maging claimant ng property. Ano po? Pero ito pong property na to na iaalok ko sa inyo, siya po ay mana nilang magkakapatid sa kanilang ama. Yung ama po nila ang nag-cultivate ng property nung unang panahon, then hanggang sa ngayon po ay yung kanila ng mga anak. Ano po? Okay po, tara po at papasukin natin ang 9 hectares ng tax declaration ng Tagkawayan, Quezon. Okay po, ito po yung proposed road or yung barangay road na papunta po dun sa area. Ano po, lalakarin po natin para po makita po ninyo yung kalsada papunta po dun sa property. Kasi hindi po talaga siya mapapasok ngayon ng motor dahil ayan, medyo po nag-iinulan sa amin dito ngayon sa Quezon. Pero kung tag-init po or mainit, hindi po nag-inulan ng mga nakaraan, pasok po dyan ang motor. Kasi napapasok po talaga yan ng truck dyan dahil meron po mga nyugan dyan na yung mga nyug po nila or yung mga kopras nila ay pinipick up na po doon. Ano po? Okay, tara po. Hoy, tara na. Minutuhan nyo ha. Minutuhan mo yung ano, kung ilang minuto. Hi, kalabaw. Hindi kayo tunay manuwag. Okay, ayan. Pero po dito po talaga sa Tagkawayan, Quezon, kahit po mga nasa malayo na or nasa kabundukan na, ay talagang meron po siyang proposed road. Ano po? Yun po ang kagandahan dito sa amin. Kumbaga po yung pong kalsada ay later on pa po. At least meron po siyang nakapropose na kalsada. Dito po kasi yung papunta doon sa ginagawang windmill. Kuya, hindi kaya yan manipa? Kuya. Dito na nga ako. Okay. Maputik po talaga.
Hindi po siya mapapasok ng sasakyan. Ano po? Sa totoo lang po ngayon, marami pa pong property dito sa Tagkawayan na for sale. Pero, yung mga dito po sa malapit or dito sa gilid ng kalsada ay medyo po mataas na. Kaya ako po ay nag-i-area na sa mga palikod. Kasi, yun po medyo mura pa po siya. Mabibili pa po siya ng ating mga buyers. Yung mga buyers po na gustong mag-invest muna ng property. Kasi hindi pa naman nila kumbaga kailangan kasi nasa abroad pa sila. Dadating po kasi ang panahon, yan po ay madidevelop na kalsada. Ayan, ito pa po yung proposed road. Nakakapasok po talagang truck dito. Ayan, yung proposed road po, tumawid po yan dyan sa sapa. Yan po ay buhay na sapa. Ayan o. Dyan po yan. Diretso po yan doon. Ano po, ayun po yung barangay road o. Ayan po. Kita nyo naman po, talagang nakaukit na yung kalsada o. Marami na pong nakabili sa lugar na to. Dito sa padulo na to. Kasi ito nga po ay talagang i-develop na kalsada na are. Isa po sa namimili ng property dito sa paligid na to ay yung kapitan dito mismo sa Magibway. Kasi pag dun nga naman po sa bungad, mahal na. Pero pag dito po sa parting to, mura pa po yung mga property. Kasi nga po, hindi pa nga po develop yung kalsada. Pero once na ito po ma-develop kalsadang to, tataas din po ang mga presyo na dito. Okay po, nandito na po ako sa area. Yung pong property ay mula po doon sa nilakad ko kanina na may palayan, tumawid lang po kami ng sapa. Kita naman po ninyo sa video ko yung sapa na tinawid ko. Ano po? Then, start na po siya ng property. Then, ito pong pagbablog ko ngayon, inumpisahan ko po dito sa dulo ng area. Ang frontage po ng 9 hectares is nasa 170 po. Ano po? Okay, ito po yung mohon. Ayan po siya. Then, eto na po ang property. Ano po? Dito po ako nag-umpisa sa dulo, then papunta po ako doon sa bungad. Nilakad ko lang po yung proposed road ng nasa 5 minutes na lang po para may allowance po sa inyo. Pero nilakad po namin ay nasa 3 minutes lang po. Ano po? Pero syempre, yung mga hindi po sanay maglakad, ay sabihin pa po nating 5 minutes. Ano po? Okay. Ayan, medyo po marami lang po talaga siyang damo. Pero punong-puno po yan ng mga tanim. Ayan po yung mga nyug niya. Maliliit pa lang po. Yung iba ay naupo pa lang. Pero yung iba naman po ay namumulaklak na. Kulang pa lang po talaga siya sa linis. Ano po, flat na flat po yung property. Then napakahaba po talaga ng frontage niya dito sa Barangay Road. Ano po? Ayan. Kung sa mapapakinabang po, sa ngayon po ay wala pa tayong makukuha na produkto dito sa area. Pero, ang isa po sa igagaransya ko sa inyo, dahil may mga tanim na po siya. Puno na po ang buong 9 hectares na yan ng mga tanim. Ayan, then flat na flat po ang area. At dito po pati sa Magibway ay maamo po ang tubig dito. Ano po? Ayan. Ayan po ang mga nyog. Then ayun pa rin po doon sa dulong yun. Hindi lang po ako makapasok. Ano po? Kasi nga ho ay madamo. Ayan. Ito pong dinadaloy-doy kong to. Ito po yung kalsada or yung Barangay Road. Ayan. Napakarami po niyang nyog sa loob. Yan po ay kung yan ay matabasan.
maganda po yung shape ng lupa niya. Kumbaga hindi po katulad nung iba na malalaking ektarya na mabundok. Ito po hindi, flat na flat po talaga siya. Then yan pong mga nyug na yan ay gaganda po ang sibol niyan pag yan po ay natabasan. Kasi meron po akong isang property na naipagbili ko po sa isa kong buyer. Nung pong matabasan siya, kasi pinatabasan po namin siya, ay dun po nakita yung kagandahan ng area. Noon pong hindi pa siya tabas na marami pa siyang damo, ang pangit po niyang tingnan. Pero nung natabasan na po, dun po nakita yung kagandahan talaga ng property. Ganon din po ito. Ayan, napakarami po niyang tanim. Ayan, napakarami po niyang nyug. Wala po akong nakitang fruit bearings dito. Halos lahat po talaga siya ay nyug. Ayan. Bali po yung muhon niya ay 8. Kasi kasusukat lang po ngayon ng aming geodetic. Ayan, pantayin pa rin po. Tingnan nyo po ang mga nyug sa loob. Ayan. Ang kagandahan po nitong property na to, kasi nga po ay along the road. Yun, madalas ko pong sinasabi sa inyo, sa ngayon po, kaya mura pa yung area, kasi nga po hindi pa develop yung kalsada. Pero pag na-develop po itong kalsada na to, ay katulad na rin po ito ng mga property doon sa bayan or doon sa malapit po sa highway. Ayan, tingnan nyo po, napakarami pong nyug na maliliit. Ayan, punong-puno na po talaga ang property ng nyug. Kumbaga po, ang pupuhunanan na lang po ninyo dito is yung paglilinis ng property. Ano po, mag-aantay na lang po tayo dyan sa mga nyug na yan na mamunga. Ayan, tingnan nyo po ang tubig. Ayan, dito po ito sa kalsada. Kaya masasabi ko po sa inyo na ang tubig po dito sa property or dito sa Magibway ay maganda. Kasi ito po yung barangay na talagang maraming nagtatanim ng mga gulay. Kasi malamig po yung klima dito sa lugar na are. Ayan, tingnan nyo po ang mga nyog. Napakarami pong niyang nyog. Kulang lang po talaga sa linis. Ayan, din flat na flat din po ang property, ang area. Nasa 170 po ang frontage nito sa Barangay Road. Ano po? Ayan, tingnan nyo po siya, Hindi lang po talaga ako makapasok dahil medyo po matataas po yung damo, mas matataas pa po sa akin. Ayan po ang tubig niya, tingnan nyo po, ang linaw po ng tubig niya. Yan po ay bukal. Ayan, papunta po yan dun. Ayun. Yun, yung sa property. Bukal po yan. Ayan. Ayan pa po. Flat pa rin po dito. Ayan po. Nyug pa rin po ang mga nandiyan dyan. Napakahaba po ng frontage sa totoo lang. Ayan po, Naikot po kasi nung mga magsusukat or nung mga bataan ni Engineer Haji. Kaya kitang-kita po talaga nila na marami po talagang tanim na punong-puno po ng nyog. Ganda nung area, no? Medyo po madilim na yung video ko dahil paulan. Ayan po, Flat na flat po dito. Ayan, ang mga nyug po, Ayan, maliliit pa lang po talaga siya. Ano po? Ayan ang mga nyug niya. Okay, yung mga batino, ayan. Ito yung ginagawang poste ng Meralco, ng Kisilco nung pong panahon na eucalyptus, yang punong yan, eucalyptus po yan. Ayan ang property. Talaga pong linisin lang po talaga. Ano po? Ayan po siya. Ayan po. Yung may mga nyug naman po na may pangilan-ngilan na po na namumunga. Ano po? Ayan. Wala pa po tayo sa kalahatian ng Barangay Road na dito sa property. Yung frontage ng property. Kamagong to, di ba? Ayan, may kamagong. Yan, maano po yan.
Matigas po na kahoy yan. Maganda po yung gawing lamesa. Ayan, tamo po. O, napakarami pa po rin pong nyug dito. Linis lang po talaga at flat na flat pa rin po yan. Ayan po, o. Kita naman po na flat talaga siya, o. Ayan. Okay, ito pa po yung kabilang side. Ayan, lalabas po ang ganda ng property pag ito po nalinisan. Ayan po, mga nyug pa rin po yan. O, yung side na yan. Ayan po. Ayan, namumulaklak na po yung ibang mga nyug. Wala pa tayo sa kalahati ng barangay road eh. Ang dami talaga, puno talaga ng tanim mo. Oh. Okay po, konting pasada pa po. Ayan pa po ang property. Halos po talaga sa kanya ay maliliit pa yung nyog, pero punong-puno po yung area ng nyog. Punong-puno po yung 9 hectares ng nyog. Then, yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, ito po ay tax declaration. Pinaliwanag ko na po sa inyo kanina yung unang pasada ko. Ang tax declaration po ay hindi proof of ownership. Pero ayon sa batas, pagka po untitled ang isang property, pag ikaw ay nag-cultivate doon ng nasa 15 years pataas, ikaw po ang claimant na nung property. Ano po? Pero ito pong binibenta ko sa inyong ito, tatay niya po ang nasa deklarasyon, updated po ang tax nila. Nasa apply po ng DNR ay tatay niya rin, tatay din po nila. Ano po? Okay po, avail nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 9 hectares tax declaration along Barangay Road. Then kita naman po ninyo, hindi pa po develop yung kalsada, pero later on po ay gagawin naman po ang kalsadang yan. Sa ngayon po ay nagmamahala ng property, kaya medyo dito na po ako sa Padulo kumukuha ng mga property na iaalok ko sa inyo. Kasi po dito po ay medyo mura pa. Ano po? Ang price po ng property is 2.5 million, slight nego. Yun po ang price ng property natin na to. Then, yun nga po, aayusin po natin ang documentation nito. First po tayo ay magpapa-research sa Senro, magpapalati status. Yan, nalati status na nga po, nasa kanila nga po nakapangalan, sa tatay po nila nakapangalan yung claimant doon sa DNR. Ano po? Basta po ang tax declaration po ay natitituluhan. Ano po? Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching. Ito nga po pala ay 14 kilometers mula po sa town proper ng Tagkawayan. Then nilakad po namin, pagtawid po namin ng Sapa, yun na po yung property. Ano po? Nasa 3 minutes lang po yung lakad mula po dun sa pinag-umpisahanan ko hanggang dito po sa property. Pero gawin na po natin siyang 5 minutes para may allowance po na 2 minuto. Ano po? Okay po, thank you po again!